Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dumating, ang pangsarilihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kaniya. Pumayo siya at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpakababa kami o magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kung hindi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ginugunita si San Jeronimo. Si San Jeronimo po ang patron ng mga librarian at tagapagsalin. Sa loob ng 30 taon ay isinalin niya ang banal na kasulatan sa wikang Latin at sumulat ng mga aklat tungkol sa buhay ng ilang mga santo at tungkol sa kasaysayan at pagtatanggol sa ating simbahan. Sa tulong ng isa niyang kaibigan, nagpatayo siya ng 2 monasteryo. Isa para sa mga babae at isa para sa mga lalaking nagnanais maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Siya ay itinuturing na isang mahusay na scholar sa kaniyang panahon, nakilala
sa paggamit ng wikang Latin sa loob ng simbahang Katoliko bilang isang paraan ng komunikasyon at isa po sa mga katangian ni San Jeronimo ay marunong siyang sumunod at makinig sa kalooban ng Diyos. Tinanggap niya ang mga grasya at pagpapala mula sa Diyos dahil sa kaniyang mapagkumbabang puso. Ibig sabihin, bukas ang kaniyang puso upang saluhin ang grasya ng Diyos. Kung gaano kababa ang puso ni San Jeronimo, ay kabaligtaran naman ito ng mga Samaritano sa ating Ebanghelyo. Maliwanag na narinig natin na hindi nila pinatuloy si Jesus habang sila ay naglalakbay patungo sa Jerusalem. Hindi alam ng mga Samaritano ang ginagawang paghahanda ni Jesus upang ganap na maialay ang kaniyang sarili para tubusin ang kaligtasan ng sanlibutan. Alam natin na ang gawaing pangkaligtasan ng Diyos ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ito ay bukas din maging sa mga eskriba, Samaritano at Pariseo. Ibig sabihin, ang paghahari at kaligtasan ng Diyos ay hindi lamang sa Hudyo, kung hindi sa bawat isang taong bininyagan sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos. Subalit, nakakalungkot isipin na sa kabila ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, may mga tao at may mga grupong ayaw magpatuloy sa Kanya. Sadyang may mga taong hindi bukas ang pag-iisip sa pagdamay at pag-aabot ng kamay para sa kanilang kapwa. Sadyang nakatuon lamang ang kanilang isip para sa kanilang sarili, para sa kanilang personal na interes at pagpapahalaga. Kaya nga, tila baga, hindi nagustuhan nila Santiago at Juan ang mga ginawa sa kanila. Subalit mariing pinaliwanag ni Jesus Nazareno na naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang tao, kung hindi upang iligtas sila. Ibig sabihin, ang misyon ni Jesus Nazareno ay upang magbigay ng pag-asa sa mga taong naliligaw ng landas at palagawa ng hindi mabuti. Uulitin ko po, napakaliwanag ang ibig sabihin sa atin ni Jesus Nazareno na ang kaniyang pagparito sa lupa, ang kaniyang misyon ay upang magbigay ng pag-asa sa mga kapatid nating naliligaw ng landas at palagawa ng hindi mabuti. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan na may rason at kadahilanan ang bawat pangyayari sa ating buhay. Minsan, nadadala tayo ng maling desisyon at hindi tamang pagkakataon. Uulitin ko po, may mga pagkakataon sa ating buhay na minsan tayo mismo nadadala sa maling desisyon at hindi tamang
pagkakataon. Minsan, kahit hindi natin gusto, nagiging masama tayo. Pero, huwag tayong magpakapako sa ating pagkakamali. Matuto tayong bumangon dahil may pag-asang kaloob ang Diyos. Harapin natin ng buong puso at katatagan ang ating kahinaan. Makipagtulungan tayo gaya ng San Jeronimo sa grasya at pagpapala ng Diyos upang tayo mismo sa ating mga sarili, tayo ay magbago. Tayo ay magbalik loob at tayo ay muling bumalik sa paggawa ng tama at mabuti. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.